ko mga binamahal ay dala ko ng sispon ito na sinubang buhay. Ito po ang pagpapaliwanag sa pagbibigay at ang buong pagkataon. Ipagkakal ko na po sa ating beloved preacher, Brother Bob Diluna. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po sa ating beloved preacher, Daniel Paul Manzano. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mahal, sa oras po ito, muli po nating dadakilain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Muli nating papurihan ang dakilang Diyos sa mamagitan ng ating pagbibigay, sa mamagitan ng ating pagkakaloob. So, balit bago yan, minsan nagpapaabot ng isang taas-taas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat parangal, unat higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin pinagpapaabot ng nadobling paggalang sa ating minamahal at kailangan Pastor, our dearly beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay at sa lahat po ng kapalikat sa mga nagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po natin inaalala ang precious memories ng ating beloved son pastor na kanyang mga turo at aral ay naging mabuting bagay sa bawat isa sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minahal kapatiran, sa lahat po ng ating minahal kababayan na nakaantabay sa mga oras na ito. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ano mahal, sa oras po ito, muli po nating pararangalan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa magitan ng ating ikasamung bahagi at sa magitan ng ating mga handog. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan na mahal? Josue 1:8, ang sabi di na mahal, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na susulat dito. Sapagkat kung magkagayo iyong pagiginawahin ang iyong lakad at kung magkagayo ay magtatamo ka ng mabuting pananagumpay. Yan ang naman ang sabi naman ng kasulatan ng naman ko na ating pagsumikap ang sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagbulay-bulayan natin araw at gabi mo na mahal dahil dito tayo pagiginawahin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po tayo magtatamo ng mabuting pananagumpay. Amen? Kaya mga mahal, gaano man kahirap ang maranasan ng mundong itong namahal ko. Gaano man kahirap ang namahal. Ano po ang sabi ng namahal ko? Kailanman ikaw na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw na nagsusumikap na kung saan patuloy mong binubulay-bulay araw at gabi ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng mga kasulatan? Kailanman hindi ka iiwan ng Diyos. Kailanman hindi ka papabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos kang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng mga kasulatan, ang ating dakilang Diyos, siya po ay tapat sa lahat ng bagay. Pag ikay tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, higit na tapat ang ating dakilang Diyos. Kaya naman, paano po tayo magkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi ng mahal ng kasulatan, ipagkaloob po natin ang naaayon sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang pamantayan ng ating dakilang Diyos? Ang sabi ng mga kasulatan, ating ipagkaloob ang ating mga ikasabong bahagi at ang ating mga handog. Saan po natin dadalhin? Ang sabi ng mga kasulatan, Malakias 3:10-12. Malakias Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 12. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan, mga mahal? Atin pong dadalhin ang ating mga ikasamong bahagi tandog sa kamalig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung saan ang
dakilang Diyos ay nagpapasubok sa mga bagay na ito. Ano ba ang sabi naman? Bubuksan ng ating dakilang Diyos ang durungawan sa kalangitan at iuhulog ang isang pagkapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Kanyang sasawayin ng manakmal at ikaw ay magiging maligayang lupain, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang nawalang pangako ng ating dakilang Diyos. Ika'y ilalagay ng ating dakilang Diyos, hindi sa buntot na mahal, bagkus ika'y ilalagay ng ating dakilang Diyos sa ulo. Takal, siksik, liglig at umaapang na mahal ang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bilang halimbawa naman tayo po ay kumita ng halagang 10,000 piso. Ang ikasabong bahagi dyan ay halagang 1,000 piso. Yan po naman ay ganang pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinabalik pa lang natin ang ganang pag-aari ng ating dakilang Diyos. Saan ka po babawas mo na mahal ng ganang pag-ibig mo, pagmamahal mo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Doon po sa natirang 9,000. Kung nais mong dagdagan, another 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 na mahal. Sabi ng mahal, nakasulatan ng mahal ko, habang ikay nagkakaloob sa ating dakilang Diyos, walang sawang pagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos din na mahal ay walang sawang magpapala sa bawat isa sa atin. Kaya na mahal tayo magkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo magtapat sa ating dakilang Diyos. Ating pong ipagkaloob, ang namahal ko, ang ating mga ikasamang bahagi at ang ating mga hamdog. Kaya namahal, tayo po ay dumalangit. Akin na po pinagkakaloob ang buong pagkataon sa ating pong minamahal kapatid, ang ating beloved prayer warrior, ating beloved brother, Bob and Espiritu. Amen. Praise God. God bless you po, beloved preacher, beloved brother Babilon, na tayo pimanalangin. O pumapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at iginagalang na pastor, our beloved evangelist Will Estrada Almeida, basbasan niyo po, Diyos, ang bahaging ito ng pagbibigay. Pagpalaan niyo po, Diyos, ang lahat ng mga magbibigay na may katapatan at ang buong puso ng kanilang ikasampung bahagit mga handog, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapon na pagpapala na nagmumula sa iyo, kahit ito po ang samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mamahal pa na siya magpala sa bawat isa in praise God. At tayo na mahal ay tuloy-tuloy na po sa malalagawain ng ating dakilang Diyos kung saan tayo narako na po sa pakikinig ng dakilang ebanghelyo ng kaligtasan. At ang lahat ng mahal ay aming inanyahan tumayo bilang pagbibigay galang sa dakilang ebanghelyo kaligtasan na dadalhin papangaral ng ating minamahal mangaral, ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob Diluna. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, ang iyong huling propeta, kami taos-puso nagpapasalamat dakilang Diyos sa tagumpay na iyong banal na gawain. Maraming salamat sa iyong banal na Espiritu at sa mga oras na ito kami lubos na nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga pagkakasala. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, linisin mo kami ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo at pagpalain mo po kami lahat sa iyong banal na salita. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus at sama-sama namin sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat pong magsabing, praise the Lord. First of all, the highest praise, worship, glory, honor to our loving God and Savior, dear Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember the precious memories of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, to the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family. A pleasant afternoon po sa inyo lahat. At sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, welcome to the royal family of God. At pinabati po natin ang lahat po
ng ating live webcast viewers sa buong mundo. Special po sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran sa mansulok ng daigdig na ito. Special po sa ating beloved Ted, beloved Minister Luke Smith, at sa lahat po ng buong sambahayan, isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Joy in the presence of angels of God. Tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos doon sa langit. Atin po basahin from the book of Luke chapter 15 verse 10. Amen. Praise the Lord. Gospel according to St. Luke chapter 15 verse 10. Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth. Dito po sa Ebanghelyo ng San Lucas, kabanatang 15, talatang 10. Gayun din, sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang lahat ng makasalanan ay lumapit, magsisi, sumampalataya, at tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sinasabi po na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Mga minamahal ko, ito po ay patuloy na ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. Mga minamahal ko, salvation is the importance of all matter. This is the most important, mga minamahal ko, ang kaligtasan. Kaya patuloy na ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ngayon po, sa magitan po ng live webcast, sa magitan po ng dito po sa Metro Manila, mga minamahal ko, naaabot po ang marami po nating mga kababayan. May mga ilan po na may mga gawain na rin po, mga minamahal ko, sa iba't ibang lugar. Ngunit nandyan po ang pagsunod sa patakaran ng ating government, mga minamahal ko, upang pag-ingatan ang bawat isa sa nagaganap na pandemic, mga minamahal ko. Kaya sa magitan po ng Messenger, Facebook, YouTube, mga minamahal, sa magitan po ng mga Soul Winning Ministry, sa magitan po ng Zoom, mga buong mundo international, ang dami po ang naliligtas. At bawat kaluluwa raw po, makasalanang lalapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, spiritual fiesta doon sa langit. Galak na galak ang lahat ng mga anghel, maging ang mga banal na nauna na, higit sa lahat, ang ating dakilang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po sa buong chapter ng Luke chapter 15, mga minamahal ko, nais ng Diyos, sabi nga po, sa 100 na tupa, mawala yung isa, hahanapin niya talaga yung isa. Mga pag nahanap niya, anong kagalakan, mga maipanambalik ang bawat tao na naliligaw ng landas. Katulad din daw po sa pilak, mawala. Sa 100 pilak, meron ka, nawala yung isa, hahanapin mo talaga. Magsisindi ka nga ng ilaw para nahanap. Pag nahanap mo, anong kagalakan mo? Ipagsasabi mo, nahanap ko yung isang pilak. Lahat magsabing, praise the Lord. Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos na kung saan, mga minamahal ko, sa chapter na ito mababasa mo ang kwento po. Ito po, yung istorya po ng alibughang anak, the prodigal son. Pagkatapos niya makuha kanyang mana, mga minamahal ko, nagpasarap siya sa buhay, naging makasanlibutan ng lahat ng kanyang ginagawa. Iniwan niya ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, ngunit dumating ang pagkakataon na siya po ay naghirap, wala nang makain. Nung dumating ang pagsubok na yon, naalala niya, meron akong dapat balikan ang aking ama. Kung gawin niya akong alipin, ay gagawin ko upang magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa ating dakilang Diyos. Bumalik siya sa kanyang ama. Ganyan din ang kalalagyan natin. Anong tuwa ng kanyang ama? Welcome siya. Sabi niya, welcome to the royal family of God. Lahat magsabing praise the Lord. Nagkasayahan, mga minamahal ko, doon po
sa sitwasyon na yon, mga mema. Kaya nga sinasabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal ko, na ang makasalanan ayaw ng Diyos, na ang mga makasalanan ay mapahamak at itapon sa impyerno. Nais ng Diyos na ang bawat tao na kanyang nilikha ay makaalam ng katotohanan, mga minamahal ko. Nais ng Diyos na ang tao spiritually huwag mamatay dahil merong nakalaang kaparusahan. Salamat sa Diyos. Pag ikaw ay dinala sa gawain na ito, napakinggan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan na may kapangyarihan. Totoo po, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala dahil itinuturo dito, ipinapangaral ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Siya ang gagabay sa iyo mula ngayon. Hindi ka na mamamatay. Sabi nga po ng banal na kasulatan, bagkus ikaw ay mabubuhay. From the book of Ezekiel, chapter 18, verse 21, atin pong basahin. The book of the prophet Ezekiel, chapter 18, verse 21. But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Ezekiel Kapitulo 18, ang talatay 21. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan, ay kanyang nagawa, ay ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Kung ang isang masama ay humiwalay sa kanyang lahat ng kasalanan na kanyang nagawa, at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kay gandang alalahanin talaga ang kabutihan ng Diyos. Naalala ko po, isa pong malapit po kung po namin kaibigan, that was 3 years ago. Dumating po siya sa bahay, nangutang doon sa aking hipag. Binigyan naman, pinautang. Siya po ay pensyonado na. Pero yung kalakasan niya nung siya'y kabataan, ginugol niya sa walang kabuluhang bagay. Siya po ay number 1 na manunugal. Itataya niya ang lahat. Mga minamahal ko, baka sakaling manalo raw, pero talo siya. Dahil siya po ay nagkaroon ng karamdaman, acute asthma na po. Nauubos to ang kanyang pension doon sa mga gamot, sa mga nebulizer, walang kagalingan. Ngunit, nung makausap ko siya nung araw na yan, wala akong maibibigay sa iyo. Teka, meron naman ako dito mga noodles, pagkain, gusto mo? Ngunit, pera, wala ako. Dahil, mas mahalaga ang kaligtasan. Ang gagawin mo lang, tanggapin mo ang paanyayang ito. Ikaw ay makinig ng salita ng Diyos. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mangako ka na dadalo ka sa banal na gawain. Magpabautismo sa pangalan ng Jesus. Hindi ka naggagamit ng gamot. Kagaling ka sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. If you're willing and obedient, you shall eat the good of the land. Naalala ko 3 years ago, birthday ng ating minamahal at kagalang-galang na pastor, selebrasyon po sa dako po ng Luneta. Ang panalangin ko lang, mahal na Panginoon, huwag naman sanang abutan ng kamatayan sa gawain. Nakita ko yung kahinaang physical niya. Talagang naghihingalo po siya. Hirap na hirap, pero hindi niya inisip ang kanyang nebulizer. Sinunod niya kung paano nagpupuri ang marami. Sinunod niya kung paano manalangin ang marami. Tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon after baptism. Instant, pinagaling ang kanyang karamdaman. 3 years na nakakalipas, mga minamahal ko. Ang pinakinggan niya at sinunod niya yung sinasabing huwag kang a-absent sa gawain. Mula po sa Valenzuela, Brother Joey, nung nabautismo po siya, sabi niya,
hayaan mo na lang akong mag-isa. Kaya ko yan. Salamat sa Diyos hanggang ngayon. Malusog na malusog, mga minamahal ko. Grabe ang pananampalataya niya. Sabi niya, at the age of 76, bakit ngayon ko lang nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Salamat, dumating ang pandemic. Ako'y lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Physically, materially, higit sa lahat sa spiritual. Kaya lagi niya sinasabi, salamat, nakilala ko ang tunay na Diyos. Hindi siya namatay. Dahil sabi ng doktor, hindi na magtatagal ang buhay mo. Ngunit sinasabi po ng banal na kasulatan, kung siya'y walang salang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Siya'y nag-aantay na lamang ng nalalapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos, ang pagdakip ng mga banal. Ngunit doon, sa ayaw maniwala, hindi na nga naniwala, uusip pa sa banal na gawain. May warning ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. In flaming fire, sabi nga po, yun ang darating. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8 and 9, atin pong basahin. In the second book of the Thessalonians, chapter 1, verses 8 and 9. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Dito po sa aklat ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 1, ang talata ay 8 at 9. Ganito po sinasabi, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kaniyang kapangyarihan. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakakatakot, mga minamahal ko. Ba't hindi dito sa Tagalog na wala po yung nagniningas na apoy? Kaya yung iba, akala nila, baliwala. Hindi po. Nakalagay dyan, in flaming fire. Ibig sabihin, sa nagniningas na apoy, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Lahat magsabing praise the Lord. Nabalitaan po natin, isa po sa may lugar po doon sa California, talaga pong grabe. Kung saan nagmumula ang apoy, bigla na lang masunog. Ang daming mga kabahayan. Meron nga doon yung mga, sabi na natin mga retired na, umiiyak. Sabi niya, we have lost everything. Mga minamahal, nakakalungkot sa kanila. Kapahamakan ka lang, I curse if you will not obey the commandments of the Lord thy God. Masakit ito, ngunit totoong magaganap, mga minamahal ko. Ibig sabihin, mundo pa lang, abay, para ka nang nasa impyerno. Puro salot, puro problema. Ngayon po, tumataas ang antas ng mga nagsusuicide. Ngunit nais namin ipabatid sa buong mundo. Yung mga tinawag po rito, anong kagalakan na kami magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mundo pa lang ay parang nasa langit na. Gumaling ang aming mga karamdaman na dating mga taong masasama. Tinawag ng Diyos, kinawang banal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Na wala lahat ang kasamaan, ang kabanalan ang ipinalit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ikaw at ako na tinawag, tatalikod ka pa ba? Sabi dito, mga minamahal ko, sa lahat ito, hindi po ipinangaral dito na once saved, saved forever. Ipinangaral po rito, ipagtatarbaho mo ang iyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Pag nagawa mo yan, anong tapang mo naman upang ihayag ang kapangyarihan ng Diyos, upang sabatayin ang kasamaan, upang ang liwanag na sumasayo, pawiin ang kadiliman, marami pa ang maligtas. Tatawagin kang soul winner. Paano yan kung sarili mo mismo pinabayaan mo, mga minamahal ko,
huwag nang makinig kung kanino man. Huwag nang makinig doon sa mga umuusit, sa mga detractors ng banal na gawain na ito. Ang pakinggan nyo ay ang salitang ipinangaral dito sa pulpito na ang salitang ito ay may kapangyarihan. Hindi po ito sa mapanghikayat na salita bagkus sa kapangyarihan ng Diyos. Ikaw mismo na nakikinig, ikaw na nanonood, kagaling ka sa kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng panalangin ng taong matuwid. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung yung kandila na hawakan mo, mainit na. Mas lalo, marami na ang patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ilan lamang lang po yung tumatalikod. Pero salamat sa Diyos, sila man din ay ibinabalik at lalong nagpapakainit sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya nga, sinasabi po ng banal na kasulatan upang patuloy po ang kaligayahan, pagpupuri, kasiyahan sa langit, mga minamahal ko. Tayo na narito, actually nakamonitor talaga tayo. Wala tayong may tatago sa harapan ng Diyos. Alam ng Diyos ang bawat kilos natin. Libuhok mo, alam nga ng mahal na Panginoon eh. Kaya nga ang nais ng ating dakilang Diyos, sa bawat isa sa atin, huwag na tayong magkasala. Maiksing pangungusap, pero pag sinunod mo ito, ay grabe naman, mga minahal ko, mahabang pagpapala. Sin no more, mga minamahal ko. John chapter 8, verse 11, atin pong basahin. Gospel, John chapter 8, verse 11. She said, No, no man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Dito po sa Juan, Kapitulo 8, ang talata ay 11. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus kay Mary Magdalene. I-judge siya dahil isa po siyang mangangalunya. Kailangan daw pong batuhin, sabi po ng mga naroon, hanggang mamatay. Ito'y batas ni Moses. Dahil sa kasalanan niya. Ngunit ang sabi ng mahal na Panginoon, ang sino mang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Nagsialis ang lahat. Ibig sabihin, inaamin natin na tayong lahat ay makasalanan. Na ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang sabi niya, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Ang kailangan lang, humayo ka sa iyong lakad. Na ang lakad na dadaanan mo ay ang matuwid na landas. Ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. He is the way, the truth, and the life, mga minamahal ko. Ito ang dapat na direksyon natin mula ngayon hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sin no more. Huwag ka nang magkasala. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang paglilingkod sa Diyos, actually, hindi naman ito sakripisyo, ito'y pribilehyo. Dahil ang daming tao ngayon, hindi nila alam ang katotohanan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, at nariyan pa yung mga ngaral na walang kabuluhan ang kanilang pangangaral. Puro salita, walang kapangyarihan, mga minamahal ko. Ngunit dito, itatak mo, ikintal mo sa iyong puso. Ipangako mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, kung paano siya napako sa krus, ipako mo ang sarili mo na hindi na maalis dito. Mananatili ka hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Anong sabi ni Apostol Pablo? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Lahat magsabing praise the Lord. Pag naunawaan mo pala,
na ikaw at ako ay tinubos ng Diyos nung siya'y nagkatawang tao doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang banal na dugo, tayo po ay nakasala noon sa pagkakasala papunta sa kapahamakan. Ngunit salamat sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dinala tayo dito sa tunay na gawain na sinasamos sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Huwag lang kayong magpabaya. Lagi akong tapat. Lagi lang kayong tapat sa paglilingkod. Patuloy nyo na luwalhatiin ang aking banal na pangalan. At pangako ng Diyos, itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Sa ating huling talata, from the book of Ezekiel, chapter 16, verse 60. Atin pong basahin, mga minamahal. The book of the prophet Ezekiel, chapter 16, verse 60. Nevertheless, I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant. Ito po sa Ezekiel, kabanatang 16, talatang 60. Gayumay alalahanin ko ang aking tipan sa iyo ng mga kaarawan ng iyong kabataan at aking idatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Amen. Amen. Praise the Lord. Patuloy na ating alalahanin. Huwag tayong makakalimot, mga minamahal ko, na ang tipan ng Diyos na mula nung tawagin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, ipinangako niya na, aking itatatag sa iyo ang isang walang hanggang tipan. Kaya tingnan niyo po, yung mga nasave dito, matagal na hanggang ngayon talagang nagpupuri, nagpapasalamat, walang hanggang pagpapasalamat, mga minamahal ko. O paano yung mga tumalikod, nawala ng lamig? Ayun, prayer request. Puntahan sila sa bahay, ngunit pagkatapos makapagsisi, muling na nagbalik ang kanilang sigla, instantly, pinagagaling naman ng mahal na Panginoon. Yun ang magiging way upang lalo siyang maging matatag. Sinubok lang siya upang malaman niya na meron ng Diyos na nagpapagaling ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating unang talata, gayon din sinasabi ko sa inyo na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanan nagsisisi. Ito po pala ang tunay na misyon ng bawat isa sa atin. Tinawag tayo ng mahal na Panginoon upang maging liwanag, upang akayin pa ang maraming tao sa mundo nating kinagagalawan. Patuloy ang bilang na namamatay, mga minamahal ko. Ngunit, dinideklara namin patuloy naman ang nabubuhay sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dito sa banal na gawain na ito. Kung wala ka rito, isang tiyak na bagay. Kaya challenge namin ang lahat ng mga live webcast viewers, maging sa lahat ng mga bisita, mga baguhan na ngayon lang nakarinig ng ibanghelyo ng kaligtasan na may kapangyarihan. Matagal nang ipinangaral ito. Ilang dekada na hanggang ngayon na nadalangin nag-aayuno ang ating minamahal ginagalang na pastor. Dahil ito po ang kagalakan ng bawat isa. Higit sa lahat, doon sa langit na ating patutunguhan. Salvation is the importance of all matter. This is the most important, mga minamahal ko. Bigyan natin ng kahalagahan ang pagkatawag natin sa ating pinakamamahal Panginoon, sa ating pagkatawag sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko. Kaya nga, patuloy po na tayo'y dadalangin, magsumamo, magtapat sa lahat ng bagay, mga minamahal ko, upang tayong lahat ay manatili hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Habang tayo umaawit, anyayahan po natin ang ating minamahal na mga bisita, mga baguhan, live webcast viewers. Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga nadarama? Nais mo ba
na ikaw malutas na iyong problema sa mga oras na ito. Nangungusap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi po ng ating awitin, narito. Narito ako, bukas lagi ang aking palad. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muli, babalik mo. Hallelujah. At ako'y nangungulila sa'yo, na isang araw ay Sa mga baguhan po, kung kayo mahiyang inilig ko, wala ko ibang tatanggapin ang ating pinakamamahal na Jesucristo. na mahal kita, at di ko hayaan na ikaw ay mawala. At di ka lumayo, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, nasa tuwing ay makapiling ka. Mura mo ay papahilo, ang lungkot mo ay papawid ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay sa'yo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabihin ako na mayakap ka, asa bibina ay magapiling ka. Halika, lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nililimot ko na. Sabihin ko na mayakap ka, asa bibigyan ay magapiling ka. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga iniibig na mga baguhan, maging sa ating webcast viewers, ating po napakinggan ang pagkandang Ebanghelyo ng Kaligtasan upang ganap nating makamtan yung joy na katulad na naramdaman ng mga anghel ng Diyos, lalo na ating pinakamahal na Jesucristo, mag-ibig. Hindi mo na kinakailangan na ikaw ay magpapako pa sa krus na katulad na ginawa ng reliyon, kundi ito'y ginanap na ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Siya'y napako sa krus, nabayubay sa kusang Kalbaryo, tumig sa kanyang makapangyarihan dugo upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Pero yung ginawa ng malapar, hindi na po natin pwedeng kayahin po yung mga ito. Kaya yung kagalakan na naramdaman ng mga anghel, lalo na ating daklan sa buhay, sa mga nanunumbalik anak ng ating pinakamalapar sa mga nagsisisi ng inibig. Ipagkakalap sa inyo ang kagalakan ito, subalit meron kayong 4 na reglamento ng kaligtasan gaganapin. Unang-una, yung pananampalataya po sa nag-isa niyo sa buhay. Nang sabi ng banal na kasulatan sa Hebreo 11:1 at 6,
Pananampalataya, isang bagay hindi pa nakikita, sinampalatayan mo, diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Kristo. Subalit kung wala kang pananampalataya, kailanman hindi ka kalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sino man lumalapit sa Diyos, kailangan sa sumampalataya ng isang Diyos na isang tagapagligtas, ang ating pinakamamahal na Kristo, sisilapit sa Kanya. So napakalaga po ng pananampalataya. Napakinggan yung mga pato kanina, Ebanghelyo ng Kaligtasan, umusibong umalit ang patas niyang puso, ito po yung magagamit sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa, yung makali sa pagsisisi. Nasabi ng Banal na Kasulatan sa Gawa 3:19, kaya nga mga magsisi kayo at mga balik loob upang mangapawin yung mga kasalanan at kung magkagayon, darating sa inyong kaginhawahan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Kristo. At yun po yung mangyayari lamang, inibig ko, pag kayo nagsisi ng taos puso, nagpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, darating din kaginhawahan, ang kaginhawahan gagaling ang karamdaman mo, mababago yung buhay, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan. Pero bago mo makamtan yun, kailangan isagawa muna yung pangatlong reglamento ng kaligtasan. Ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nasabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at magbautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo sa kapagkapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, may inibig ko pag kayo po ay inilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat at problema sa lunin kasama nilubog sa tubig. Pag ahon mo, naiwan ay pudol yun at isa ka lang po naging isang bagong nilalang ka na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa Roma 6:5, makakalakad ka na sa panabagong buhay. Yung buhay mo dating makasalanan, hindi na yung lakad mo. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamamahal na Kristo. At hindi lamang yun, kung matatapos, magpapatuloy po kayo sapagkat yung pang-apat, ang dakilang Diyos na po ang magbibigay nito. Sila po ang magpapatismo sa inyo ng Banal na Espiritu. Ang sabi sa Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo sa Kanya. So paano po kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kinakailangan kayo po yung magpapatuloy, mananatili, isagawa ang kanyang banal na kalooban, at huwag lamang kayo lamang magkontento kayo lamang, ipagsama rin niyo po yung mga masaboy, mga kaibigan niyo, huwag yung mga kapitbahay. Kaya sa inib ng mga baguhan, pakitas mo niyang dalawang kamay. At sundin niyo po aking panalangin sa sambitin, kasama ng tuos pusong pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin niyo po, mahal na Panginoong Jesus, ako pinagpapasalamat sa hapong ito na aking napakinggan ang iyong banal na salita. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na aking magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng aking mahal sa buhay, itong aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Patuloy po kayo magsitibay pong manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang mambanal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo sa buong dalangin ng taong ninalisan. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, William Menente, Prabo, O God, sa aming mga iniibig ng mga baguhan na tumanggap siya, maging sa aming webcast viewers na tumanggap siya sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila na yung kabanal-banalang mundo ko na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katotohanan, at isulat po kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. 10 ng kanilang mga sa buhay. Ito po aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan. Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sa 4 na reglamento ng kaligtasan, may inibig ko, 2 pa lang niya isasagawa. Pananampalataya at pagsisisi. After po ng ating closing prayer, isagawa niya po yung pangatlong, yung pong baptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Huwag na huwag po kayong uwi na hindi po babaptismuhan sapagkat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ibig sabihin, ayaw nyo mapatawad ang inyong kasalanan, ayaw nyo gagaling yung karamdaman, ayaw nyo mawalan yung mga problema. So, balik sa inyong pag-uwi mamaya, isagawa nyo po yun, sa inyong na bagay pag-uwi nyo po mamaya, grabing kagalakan, katuwaan, kagalingan, ang inyong maranasan, at kapagmana pa kinong puno, wala sa pinakamahal na Panginoon. At bilang kanyang mga anak, bilang anak kapatan, tumawag ating ama, bilang kayo mga anak ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa ating mga pangailangan, akin po binibigay pong pagkataon sa ating beloved ordained preacher, Rob Blanc. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoon Jesus. God bless you, my beloved preacher, beloved Hill. Magkaisa po tayong dumalangin mga minamahal para sa lahat ng ating mga prayer request. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po namin ang mga Diyos na mapalayan sa lahat. Pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Sa pangunang panalangin na aming mahal, ginagalang mahal pastor, beloved noble evangelist, Willie Estrada Meda, kami po nagsisisi, malapit sa mga kami nasupungan sa inyong pagkukulang, mga pagkakasala, malapit Panginoon, labos po kami nagsisisi, patawarin mo ang bawat isa amin, tulungan mo kami, mahal Panginoon, na aming may sutuparan lahat po ang utusan, mahal Panginoon, upang maging handa kami sa araw ng pagbabalik, gamitin mo rin po kami, mahal Panginoon, sa napakaraming pangbaligtas na mga kaluluwa, habang kami nag-aantay sa araw na iyon, Diyos, hallelujah, patuloy, ay lubos sa pinasalamatan, mahal Panginoon, sa pinagkaloob mo, totoong propeta mo, mahal Panginoon, pang iligtas ang buong mundo sa magitan ng tunay na Ebanghelyo kaligtasan, hallelujah, and all the beloved children, mahal Panginoon, pinagkaloob mo, ang kalakasan, at lahat mapagpapala, mahal Panginoon, hallelujah, binubos po, pagpatuloy palaganap ang nag-isang Ebanghelyo sa buong kinapalo Diyos hanggang sa rin pagbabalik sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Amin naman, ilihas po natin ating mga sarili, patong po natin isang kamay sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman, isipin natin ating minamahal, ginagalang mahal pastor, beloved noble evangelist, Willie Estrada Meda, ang naglihas po sa atin, maging sa ating mga loved ones, at sa lahat ng kapatiran sa buong mundo, mga minamahal, at ikas out po natin, banggitin niyo po, kung ano mo huling karamdaman, meron kayo mga minamahal, sa pangalan sa palayasin natin, di mo nila lahat ng huling karamdaman, cancer, leukemia, asthma, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelievable doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, in Jesus' name, be healed, be healed, be blessed in Jesus' name, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, pasalamatan po natin ating mahal na Panginoon sa katugunan sa lahat ng ating mga dalangin, sapat narito ang totoong propeta ng ating mahal na Panginoon na ang panalangin ay nakakabot sa trono ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At tayo po magbabanggit ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sabay lukso mo minamahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Our great and our greatly we praise, O Lord God. Hallelujah. Purihin ang ating napakabait na mahal na Panginoon Jesus. Narito po. Ipong inaniyan na tayo po ay tumayo na po at tayo po ipangunahan po ng ating minamahal na kapatid, beloved brother Domeng, may beloved co-preacher sa panguna po at po sa ating po closing prayer. God bless po sa ating beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Dakil at mapagpala naming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Isus, ang mambanal ito sa pangunang dalangin po ng aming minamahal at kagalang-galang na malapastor, beloved at honorable evangelist, Willie Estrada Meda, ang iyong huling propeta, na kami po'y nagpupropasalamat mga Panginoon, hallelujah, sa matagumpay na muli na iyong pinagpala ang bawat bahagi, yugto na, hallelujah, Malapay noon gawain mula sa mga awitin, malapay noon, hallelujah. Maraming salamat po malapay noon at sa napakatamis banal mong presensya na amin nadarama sa tutuwi na malapay noon at higit sa lahat sa Ebanghelyo na amin naririnig sa tutuwi na malapay noon, haliw karagdagan ng aming pananampalataya. Sa aming pansamantala, pag-uwi malapay noon, ihatid mo na malahati, mapayat, pag-iingat ang lahat ng aming minamahal, ng mga kapatiran sa andako man ng mundo, malapay noon na kung saan naroon ang iyong banal na gawain, malapay noon paratingin mo na malahati, mapayapa sa kanilang mga tahanan, mag-isa may mga sasakyan, malapay noon pag-ingatan mo at gisingin mo, malapay noon ang mga inaantok na diwa, malapay noon at muli mo kaming ibalik sa iyong banal na gawain sa sunod na malapay noon upang doon ka namin muli sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. God bless you po mga minamahal. Hallelujah. Oh, I love you with all the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of my Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Oh, yes, I love you with the love of my Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of my Lord. I am the God that He led thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God that He led me. You are the Lord, my healer. Yes, Lord. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, our healer. Thank you, dearest Jesus. God bless you. God bless you.